Hello mga kaibigan, mga kapatid. Kuya Largy is here para sa ating Bible sharing. Sabi po sa Mateo chapter 26 hanggang 28. Sabi po rito, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una siya, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So dito po makikita natin yung istorya na to, no? Mababasa po natin yung buong story niyan. Sabi po diyan, yung asawa ni Zebedeo humingi ng favor sa Panginoong Jesus that time, di ba? Sabi niya, Lord, baka pwedeng ilagay niyo po sa kanang trono at sa kaliwang trono. Kapag nandun na po kayo, di ba? Ilagay niyo po sa kanang trono at yung sa kaliwang trono yung aking dalawang anak. So dito makikita natin, no, yung minsan sa pagiging servant sa Panginoon, gusto natin tayo yung yung magaling, tayo yung sikat, di ba? Mas gusto natin tayo yung bibigyan lagi ng ng atensyon, di ba? Kaya binigyan ko pamagat tong ating Bible sharing na to, no, about sa Mateo 20 is about servant. Napakalaga, no, na kapag tayo naglilingkod sa Diyos, hindi lang about sa kung ano yung ministry na meron tayo, yung paglilingkod natin sa Panginoon. It's either ushering, it's either paglilinis, it's either kung anong aspeto o larangan ka ginagamit ng Panginoon sa paglilingkod, di ba? It doesn't matter kung ano yung mga bagay na. Napakalaga dito yung pagiging yung ating puso sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag pinagkatiwalaan ka pa sa ganitong bagay, giging humble ka ba? Kapag tayo naglilingkod sa Diyos, dapat umiiral pa rin yung pagiging humble. Diba? Dapat tayo po ay nagpapakumbaba pa rin kahit marami na tayong karanasan, kahit marami na tayong ginagawa, especially sa church. Diba? Kahit matagal ka na sa church, kahit marami ka ng ministry na ginagawa dito sa church, dapat umiral pa rin sa atin yung pagiging humble. Diba? Minsan kasi nagiging hambog, no? Yung ating mga kapatiran. Real talk lang naman ito, di ba? Hindi naman natin sila ginajudge. Sometimes, kailangan nating makita yung sarili natin, no? Kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi dapat tayo tumitingin sa kung ano yung ginagawa lang natin sa iglesia, kundi tumitingin tayo sa kung ano yung makakabuti para sa Diyos. Diba? Dapat umiiral sa buhay natin, sa pananampalataya natin, sa paggawa natin sa Panginoon, yung mabuting bagay, hindi lang about sa mga posisyon, no? Hindi lang ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan sa taas o liit ng iyong paglilingkod sa Panginoon, di ba? Tinitignan mo, Lord, yung puso natin, kung paano tayo magpapakababa. Dapat tayo yung naglilingkod sa marami, dapat gamitin tayo sa maraming tao, hindi yung porket leader ka na sa church, hindi ka na mautusan, hindi porket leader ka na sa church, o porket matagal ka na sa church, hindi ka na mautusan, di ba? Hindi mo na mapaglingkuran yung iba. Dapat tayo po mismo is maging kagamitan para yung mga taong naliligaw, para yung mga taong kikilala sa Panginoon, tayo po yung maging kagamitan. Be a servant, mga kapatid. No? Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ginagamit ng Diyos hindi para magmalaki, magmayabang sa mga bagay na meron tayo sa mga ministry. No? Kung naging leader ka man, dapat be humble, kapatid. Dapat maging, pa rin tayo, servant sa ginagawa natin sa Panginoon. Hindi dapat tayo maging boss, di ba? Marami kasi sa atin nagiging boss kapag napopromote na sa mga ministry na ginagawa nila. But make it sure, kapatid, hindi masamang mag-ministry ka sa loob ng iglesia, but make it sure na tayo po ay nagpapakababa. Ang Diyos ang dapat na itataas sa buhay natin, kundi dapat tayo ay nagpapakababa. Ang Diyos ang may taas, tayo ang magpakababa. Be a good servant, kapatid. Kung dito na pagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, di ba, is mapagkakatiwalaan din tayo sa malaking bagay. Huwag tayong magmataas, no? Huwag tayong maghangad ng isang bagay na ang Diyos lang ang dapat nating maitaas sa buhay natin. Diba? Kasi mas gusto natin, mas sikat pa tayo kaysa sa Diyos. Di ba? Dapat mas sikat ang Diyos kaysa ikaw. Di ba? Makilala ka man dahil sa pagiging mabuti mo. Sa ganung paraan dapat. Hindi sa kung gusto mo mapantayan pa ang kasikatan ng ating Panginoon. Walang ibang sikat, walang ibang dapat maibida kundi ang ating Panginoon. Be a good servant, kapatid. No? At makikita ng Panginoon ang ating puso sa ating paglilingkod natin sa Kanya. Wala naman tayo talagang naglilingkod sa Panginoon. Diba? Dapat pinapakita natin yung willingness natin na magpakababa sa kabila ng ating paglilingkod sa Panginoon. Diba? Tandaan, wala tayo sa kompetisyon. Diba? Kung sa trabaho meron,
Eh sa paglilingkod sa Panginoon, walang competition. Diba? Hindi pagalingan, kundi kung paano tayo dapat maglingkod. Paano ba tayo maging mabuting servant sa Panginoon? Yun yung dapat na nakikita sa atin. Diba? At dito sa realidad na dapat ang leader o master or pinuno ng ating buhay, walang iba kundi si Lord. Walang ibang mataas kundi ang ating Panginoon. Walang ibang leader, walang ibang master, walang ibang boss kundi ang ating Panginoon. Hindi ikaw ang boss. Diba? Mas talo mo pa yung mga katrabaho mo. Diba? Napiling boss. Diba? Dapat mga kapatid, umiral sa atin, no? Ang pagiging mabuting servant. Diba? Need ng Lord ang loyal servant. Diba? Kailangan natin ang pagiging good servant. Diba? Sa kabila nun, alin ka ba doon, di ba? To serve different from being served. Mag-serve ka kay Lord. Mag-serve ka sa tao. Mag-serve ka sa church at sa ministry. Di ba? Ibig sabihin sa mga tao, yung mga taong nangangailangan kay Kristo. Yung mga taong nangangailangan ng salita. Yung mga taong nangangailangan ng liwanag. Dahil sila ay nasa dilim. At tayo ang dapat magsilbing liwanag dahil dala natin ang liwanag ng Kristo. But always remember, small things will leave a great impact to people, to the Lord. Diba? Yung mga small thing na ginagawa natin sa church, yung pagiging mabuti mo sa kapwa mo, magre-resulta ito ng maganda. At sila ay madali nating maaakay sa pangalan ng ating Panginoon. Be a servant first so that you will be deserving to be a leader. Diba? Dapat maging servant tayo, hindi tayo yung magiging boss. Diba? Dapat magpakababa tayo at ang Diyos ang maitaas sa buhay natin. A leaders who knows how to be humble, a leaders that is worth following. Diba? Kaya be a servant so that you will become victorious leader. Diba? And God bless sa lahat ng mga naglilingkod, sa mga ginagamit ng Lord. No? Pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy kayong magpakababa, patuloy tayong magpakaserban, no? At walang ibang boss na sinusunod kundi ang ating Panginoong Diyos. Natural lang mapagod, pero huwag natin kalimutan ang maglingkod sa Panginoon. Be a good example sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi kapag mali yung ginagawa natin, titignan nila yung mga bagay na ginagawa natin. Huwag tayong maghangad ng pagkataas-taas, bagkus magpakababa tayo at ang Diyos ang magtataas sa atin. Sabi nga, ang nagpapakababa ay itinataas ng Diyos at ang nagmamataas ay binababa ng ating Panginoon Diyos. Be a good servant, mga kaibigan, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, let us pray, Lord. Maraming salamat sa opportunity na maibahagi ang iyong salita, Panginoon. Patuloy nga na bawat servant, bawat mga minister na ginagamit mo, mga leaders sa Diyos, Panginoon, ay mas lalo mong i-empower, Panginoon, na maging humble, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa. Na patuloy na ikaw ang maitaas, ikaw ang aming maging master, ikaw ang aming maging boss, sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran sa aming buhay. Lord, thank you sa opportunity na kami ay makapag-serve sa inyo. Bagkus, mas gamitin mo pa kami sa mas malaki ang mga gawain at mas marami pang kaluluwa o marami pang tao ang makakilala sa inyo, Panginoon. Sa oras na ito, binabalik namin ang pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, God bless.